Dati, akala kong katahimikan ay kahinaan. Yan kasi ang tinuturo ng mga maiingay na tao. Kapag hindi ka pumalag, iniisip nilang nanalo na sila. Kapag hindi ka sumagot pabalik, akala nila natatakot ka. Kapag nanatili kang kalmado, habang binabato ka nila ng mga masasakit na salita, napagkakamalan nilang pagsuko ang pagpipigil mo. At baka yun din ang dahilan kung bakit laging mga introvert ang unang pinupuntirya ng mga taong may masamang ugali. Dahil mukha tayong madaling tapakan, mukha tayong mga pangungusap na hindi tinapos, mukhang mga taong sobra kung humingi ng tawad, mga kaluluwang natitiklop sa ilalim ng pressure. Pero ang hindi nila naiintindihan, ang hindi nila kahit kailan pinaglaanan ng oras para mapansin, ay ang mga introvert ay nakasurvive sa gitna ng mga digmaan ng tahimik. Lumaki tayo sa mga lugar na walang pumapalakpak para sa atin, walang dumedepensa sa atin, walang nakakapansin sa atin. Kaya ang maliit na attitude ng isang tao, ang passive-aggressive na mga komento, ang malamig na pakikitungo at dramatic na pag-alis, hindi yan bagyo para sa atin. Simpleng panahon lang yan. At natutunan ko yon sa mahirap na paraan. O baka siya ang natuto. Naalala ko ang isang winter. Hindi literal na winter, kundi yung emosyonal na klase. Yung tipong bawat kwarto ay lumalamig kapag may taong pumapasok. May isang taong ganun sa trabaho noon. Gustong-gusto siya ng lahat. Maingay na klase. Charismatic. Yung tipo ng taong kaya kang insultuhin habang nakangiti at somehow napapatawa pa rin ang buong opisina. Tinatawag siyang confident na mga tao. Tinatawag ko siyang nakakapagod. May ugali siyang subukin ng mga tao. Maliit na mga psychological games, pinuputol ka habang nagsasalita, pinagtatawanan ang paraan ng pagsasalita mo, sinasadyang isin ang mga messages mo, binibigyan ng atensyon ng lahat maliban sa'yo. At nang mapansin niyang hindi ako nagre-react, mas lumala siya. Yan ang problema sa mga taong adik sa reaksyon. Nilalason sila ng katahimikan. Kaya mas umiingay sila, mas nagiging malupit, mas nagiging theatrical. Isang araw dumaan siya sa pwesto ko at sinabing, "Marunong ka ba magsalita? O weird ka lang talaga?" Tumawa ang buong opisina. Hindi dahil nakakatawa, kundi dahil takot ang mga tao na sila ang susunod na target. Ngumiti lang ako, kaunti lang, tapos nagpatuloy ako sa pagtatrabaho. Mas ikinainis niya yon kaysa galit. Ang extroverted aggression ay umaasa sa visibility. Kailangan ito ng audience. Nabubuhay ito sa emosyonal na galaw. Pero ang mga introvert, pinoproseso namin ang sakit privately. Pwede mo kaming saksakin emosyonal sa harap ng publiko at iuuwi namin ang sugat na parang grocery lang. Tahimik, walang eksena. At nalilito roon ng mga tao dahil inaasahan nila ang pagsabog, hindi ang pagtitiis. Ilang buwan pa siyang nagpatuloy. Sarcastic remarks, condescending jokes, at mga backhanded compliments. Wow, sa wakas nagsalita ka rin. Mas aayos ang mukha mo kung mas madalas kang ngumiti. Iniisip mo sigurong mas matalino ka sa lahat dahil tahimik ka. Hindi. Tahimik ako dahil maaga kong natutunan na ang pakikipag-usap sa maling tao ay parang pagbibigay ng piraso ng kaluluwa mo sa mga estranghero. May mga taong nagsasalita para makipag-connect. May iba namang nagsasalita para mangibabaw. At agad napapansin ng mga introvert ang kaibahan. Iyon ang sumpa namin. Napapansin namin ang lahat. Ang pekeng concern, ang nakatagong galit, ang selos na nakatago sa biro, ang insecurity na nakatago sa kayabangan. Naririnig namin ang kahulugan sa ilalim ng mismong salita. Kaya hindi talaga ume-epekto ang mga masamang ugali sa mga introvert. Hindi dahil mas malakas kami, kundi dahil matagal na kaming nakasurvive sa pakikipaglaban sa sarili namin. Alam mo ba kung anong pakiramdam ng mabuhay nang may isip na hindi tumitigil? Akala ng mga tao tahimik ang mga introvert. Hindi.
Tahimik lang ang bibig namin, pero ang isip namin ay puno ng mga sakuna. Mas matagal mag-echo ang bawat alaala, bawat kahihiyan, taon ang itinatagal, bawat paalam, nagiging museo. Paulit-ulit naming nire-replay ang mga usapan sa 2:00 ng madaling araw. Sobra naming ina-analyze ang mga facial expressions. Nararamdaman namin ang pagbabago ng emosyon bago pa man dumating ang mga salita. Kaya kapag may taong pumapasok sa buhay namin na mahirap pakisamahan, intimidating at emosyonal na marahas, halos wala yon kumpara sa mga bagay na matagal na naming nilabanan sa loob. Kaya bihirang umepekto ang manipulation sa mga introvert na may self-awareness. Hindi mo kayang bitagin psychologically ang taong gabi-gabing iniimbestigahan ang sarili niya. Hindi mo kayang i-guilt trip ang taong humihingi pa ng tawad sa upuan matapos mabangga ito. Hindi mo kayang takutin ang taong lumaki na ang pakiramdam niya ay wala siyang lugar sa kahit anong kwarto. Natuto kaming maging komportable sa pag-iisa bago pa man ginawang sandata ng iba ang distansya. Kaya pumapalya ang attitude ng taong yon. Dahil ang katahimikan niya ay strategy. Ang katahimikan namin ay tahanan. Naalala ko pa ang isang gabi, umuulan, o baka naman tumutulo lang ulit ang kalungkutan. Nakaupo ako noon sa isang maliit na convenience store. Kumakain ng instant noodles, 1:00 ng madaling araw. Doon pumupunta ang mga solo adults kapag nagsisimula silang makaramdam ng pag-iisa. At naroon siya, yung parehong lalaki na may attitude sa trabaho. Pero ngayon, hindi siya maingay. Walang audience, walang opisina, walang performance. Isa lang siyang ordinaryong pagod na tao na hinahalo ang kape niya na parang may mas mabigat siyang gustong tunawin kaysa sa asukal. Tumingin siya sa akin, tapos umiwas. At sa unang pagkakataon, mukha siyang tao. Nakakatawa kung paano nawawala ang kalupitan kapag walang nanonood. Umupo siya malapit sa akin. Hindi sapat para makipag-usap, yung sapat lang para amining ayaw niyang mag-isa. At may napagtanto akong masakit noong gabing yon. Karamihan sa mga taong may masamang ugali ay hindi makapangyarihan. Takot lang sila. Takot na ma-ignore. Takot na mawalan ng halaga. Takot na baka kapag wala na ang ingay, wala ang dominance, wala ang atensyon, wala talagang laman sa loob nila. Nakakatakot para sa kanila ang mga introvert dahil kaya nating umupo mag-isa nang hindi gumuguho. Superpower yon sa mundong addict sa mga distractions. Hindi maintindihan ng mga taong laging nangangailangan ng reaksyon ang mga taong nakakahanap ng kapayapaan sa kawalan. At baka yun ang dahilan kung bakit nila tayo pinoprovoke. Para patunayang tao tayo. Para patunayang may halaga pa rin sila. Sa wakas nagsalita siya. Hindi ka ba galit sa akin? Napakagandang tanong. Hindi, kamusta ka? Hindi, pwede ba akong umupo dito? Kundi, hindi ka ba galit sa akin? Matagal ko siyang tinignan. Tapos sinabi ko, hindi. Hindi ko lang kailangan na labanan ka. At napansin ko, mas nasaktan siya ron kaysa sa kahit anong insulto. Dahil may mga taong buong buhay naniniwalang ang conflict ay katumbas ng kahalagahan. Kapag nakikipagtalo ka sa kanila, pakiramdam nila nakikita sila. Pero ang indifference, pagiging kalmado, emotional self-control, pinipilit silang harapin ang sarili nila. At karamihan sa mga tao, mas gugustuhin pang magsimula ng digmaan kaysa harapin ng tapat ang sarili nila. Hindi nananalo ang mga introvert sa pamamagitan ng pananaig sa mga tao. Nananalo tayo sa pagtitiis sa kanila. Tahimik. Nalalampasan natin ang mga toxic friendships, manipulative lovers, condescending na mga boss, mga kapamilyang hindi tayo maintindihan. At kalaunan, tumitigil na tayong patunayan ng malakas ang halaga natin. Yun ang huling evolution. Kapag hindi mo na kailangan ng validation, kapag hindi na pumapasok sa dugo mo ang masamang ugali ng iba, kapag sa kanila nilang nananatili ang kapaitan nila.
Alam mo ba kung gaano kadelikado ang kapayapaan? Mahirap kontrolin ang taong payapa. Kapag hindi na umeepekto sa iyo ang hiya, nawawalan ng leverage ang mga tao. Kapag hindi ka natakot mapag-isa, nawawalan sila ng kapangyarihan. Kapag hindi ka na nasasaktan sa katahimikan, nawawalan ng paboritong sandata ang mga manipulators. Kaya nagiging untouchable ang mga introvert matapos ang mga heartbreaks. Hindi cold, hindi lang naaabot ng mga childish games. Nagiging matipid tayo sa emosyon. Tumitigil tayong gumastos ng enerhiya sa mga lugar na walang balik. At sa totoo lang, nakaka-offend yon sa mga tao. Lalo na sa mga nabubuhay sa mga emotional chaos. Akala nila kayabangan ang pagiging kalmado mo. Pero hindi yun kayabangan. Pagod yun. Napagod lang tayong masaktan para sa mga taong pumapalakpak kapag nasisira tayo. Dati iniisip ko kung bakit bigla na lang nawawala ang mga introvert. Bakit isang araw nandyan sila, sumasagot, tumatawa, sumusubok, nagpapaliwanag. At kinabukasan, emosyonal na silang nawawala. Ngayon naiintindihan ko na. Dahil matagal nang umaalis mentally ang mga introvert bago sila umalis physically. Tahimik natin pinagluluksaan ang mga relasyon. Pinapanood natin ang mga patterns. Nag-iipon tayo ng ebidensya. Napapansin natin ang pagbabago ng emotional temperature. At kapag na-realize nating ingay lang ang dala ng isang tao sa buhay natin, kumakalas na tayo. Hindi dramatic, tahimik. Parang pagpapatay ng ilaw na walang naka-appreciate. Kaya hindi uubra ang masamang ugali ng isang tao. Dahil sa oras na akala mong sinasaktan mo kami, matagal na kaming tumigil makilahok emotionally. Nakikipaglaban ka sa taong tahimik nang umalis sa battlefield, ilang linggo na ang nakalipas. Pero ito ang bahaging walang umaamin. Hindi inosente ang mga introvert. Kaya rin naming maging malupit. Iba nga lang. Nagiging parusa ang katahimikan namin. Nagiging emotional exile ang distansya namin. Nagpapa-question sa mga tao ng halaga nila ang pagiging indifferent namin. Alam namin yon. Kaya ang mga mature na introvert ay maingat sa enerhiya nila. Dahil kapag tuluyan kaming nag-disconnect, bihira na kaming bumalik sa dati. Akala ng mga tao passive ang mga introvert. Hindi. Selective kami. May pagkakaiba yon. Bawat usapan ay may katumbas na enerhiya. Bawat emosyonal na interaksyon ay may naiiwang residue. Kaya kapag paulit-ulit kaming nilalapitan ng negativity, attitude, pangmamaliit, condescension, gumagawa kami ng tahimik na desisyon. Hindi paghihiganti, pagtatanggal. At wala nang masasakit pa isa sa tahimik ang alisin sa buhay ng isang tao. Shoutout sa mga nanood ng malakas ang espiritu ng isang taong introvert. Shoutout kay Michiko Tobayashi. Sabi niya, "This topic explains well why something unexplainable. Nung una ignore lang ako, ngunit sa hindi pakikinig, it's too late na talaga. Ngayon ko rin napagtanto na ang akala kong sakit ay isa palang pambihirang katangian na dapat pangalagaan ng may pagpapakumbaba at wastong pag-iisip. Thankful and more power sa ganitong videos." Sabi naman ni Marie the Lightworker, "Yes, good evening po Sir AP. Napakagandang paliwanag nyo sa episode na to at totoo lahat. Opo, kami mga introvert ay may malakas na espiritu at ito ay pagkaloob ng may likha. Kami mga introvert ay may malalim na pag-iisip, may emosyonal na katatagan at nakapokus na lakas. Sa madaling salita, ang lakas namin ay hindi palaging nakikita sa taas ng boses, kundi sa lalim ng karakter at tibay ng prinsipyo." Maraming salamat po sa AP. More power and God bless. At ayon naman kay Vicarus, mabisa, inner compass talaga ang intuition ng mga introvert. Kaya i-slow mo ang mga bagay-bagay para makita ang mga patterns at pwedeng kalabasan ng anumang sitwasyon. At shoutout din kay Glenn Adversario, Renante Damgo, Kenneth Sabanal, Ramlat, Emma Villanueva, Annalyn Granada, Fermin Olitan, Pax Tumulak, 1281, Jola Short Video,
Arky Takot, Kati, at kay Jenna Mantua. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat at see you next time.